So dirty. Katumawa. Katumawa yung karakter ako. Excuse me? Oui? Whose kitchen is this? Ninong Roy. Ninong Roy. It is Ninong Roy. Ninong Roy. Ninong Roy. Oh, I am his friend, Alfredo Linguini. And he asked me if I can teach you how to make the ratatouille. Oui, Ratatouille. Ratatouille, you know, the film, the Disney Ratatouille. Yeah. Nakakapagod. Bonjour. It's very tiring to speak the language. Sa ibang mundo, eto ako, pare. Kung talaga sineryoso ko lang ang pagluluto, tulad ng kung paano sabihin ng iba sa comments, hindi ganyan magluto, Ninong Ray. Ninong Roy na nakapasa sa internship. Ninong Ray na nakapasa sa internship ng New York, pare. Ang sakit-sakit pa rin. Ninong Roy na hindi nagdodota. Oo. Ito po yung damit namin nung intern ako. Ito po. Ito mo to. Yung, hindi po talaga ganyan kulay niyan. Verde po yan. Verde po talaga yan. Ayan, mga kasama ko sa chef station. At malamang ito rin yung suot ko sa araw na nasunog yung mukha ko. Yan yun. Alam ko, ito mismo yung suot ko. So ngayon, kaya tayo nakaganto kasi magluluto nga tayo ng ratatouille. Ano ba ang ratatouille bukod sa alam natin sa ano? Sa napanood natin sa Disney. Ano kasi yan Ang ratatouille talagang parang vegetable dish lang siya. Yung nakikita nyo sa Disney, and yun na yung naging pinakasikat na variation ng dish niya. Ang tawag doon ay conviviality. Same components, different type of presentation lang. Siguro, paano ba natin titingnan tong ratatouille na to? Para tong pinakbet ng pakanses. Parang ganon. Para sa ganon ko siya nakikita. Ang dahilan kung bakit napakatagal ko napakatagal na nagre-request nito, ang dami. Kahit si Ian, si Albit, sa comment section, bakit hindi ko to niluluto? Dahil sa ingredients, pare. Merong nire-require doon sa ingredients na yellow squash. Yun yung kulay dilaw. Kita mo yung pula dyan ay kamatis. Yung verde dyan ay zucchini, yung violet dyan ay talong, yung dilaw dyan ay kung tawagin na ay yellow squash or paminsan-minsan yellow zucchini. Ayan na si Ratatouille. Ayan na si Ratatouille talaga. Diba? Wala akong makita nung yellow zucchini na yon. Hindi ko talaga alam kung saan makakabili nung bagay na yun. Ngayon, etong gagawin natin, magpo-focus tayo more on sa technique kesa sa flavor. Well, syempre kasama na rin yung flavor. Pero kasi, pag tinitinan ko yung Ratatouille, sobrang sobrang basic na dish niya. Parang vegetable dish lang talaga siya. Para bang pwede mong pasukan ng ibang flavors, pare. Isa pang dahilan kung bakit ang tagal kong ginawa to. Kailangan kasi, yung mga gulay natin ay pantay-pantay. Kasi di ba, pag nakita nyo naman yung itsura, di ba? Ganun yun Parang tiles yun na nakalatag. So kailangan, yung bilog neto, pantay sa bilog neto. Kasi isi-single sa atin, paano kung ganyan? Ang layo na agad, di ba? So, hindi ko talaga alam kung magagawa natin ng maayos tong dish na to. Pero sa kung anong bagay man ang meron tayo, pipilitin natin. So, sige, simulan na natin to at gagawin ko to ng walang tulong ng iba, pare. Ako lang. Kaya papasok ka pa lang, yes, chef ka na agad. Di ba? Wala pang ginagawa, yes, chef na agad. Di ba? Kaya sige, gawin na natin to. Dito muna tayo sa sauce kasi may dalawang component to, pare. Yung gulay para sa sauce, tsaka yung gulay para sa dish itself. Meron tayong bell pepper, napakaganda. Kailangan talaga dilaw kasi yun yung gamit sa dun Susunugin natin yan, pre. I-roast natin yan sa open fire. Pero hindi siya chestnuts. Kailangan talaga halos sunog siya. Itong pag-susunog ng bell pepper na to, sobrang laki na dinadagdag niyan sa flavor talaga. As in. Isa to sa mga Bakit ba nagpe-play pa yan? Binging with Babish. Siyempre, magkukonsulta tayo sa mga ganyang bagay. Kasi ang dami nang gumawa niyan, pre. Hindi na naman tayo gumawa na yan sino pa ba ang konsultahin mo sa mga pagkain na galing pelikula? Siyempre, binging with Babish lang, di ba? Yan, pagka ganyang kasunog, yung nag-uuling na, ganyan talaga gusto natin. Yan. I-cling wrap natin to, kaya aluminum foil or kahit anong takip. Kasi kailangan siyang makulob. Kasi pag nakulob siya, parang anong nangyayari dito, yung stimulado sa loob ng bell pepper, tinutulak yung balat palabas. So mamaya, gagawin nilang natin yan. Matutunan ko to sa France. Tubig na mainit. Naku, nakaiyak pa. Nakaiyak. Parang umiinit daw yung katawan niya. Oo. Meow, 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 meow. Diba? Ganyan lang.
So ngayon, tatanggalin natin to. Ito yung foil mo, sir. Pahiram kay Alvin kasi. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Tapos guhitan mo yung puwet ng pakros. Guguhitan natin to. Oh, ganyan lang, pakabila, yan. Kasi i-concave natin tong kamatis na to. Ang ibig sabihin lang nun, babalatan natin siya. Ilagay mo ngayon yan dito sa kumukulong tubig. Yeah. Tapos kunin mo yung tubig na may yelo. Hintay lang tayo ng saglit. Okay na yung saglit. Okay na yung saglit. Kunin mo, ilagay mo sa malamig na tubig. Gusto mo bang makapasa sa klase ko? Gusto mo special project agad-agad? Oo, agad-agad. Kasi mukhang babagsak eh. First day pa lang, sir. Oo, mukhang babagsak ka. So, pastay lang muna natin yan sa malamig na tubig hanggang bumalik yung nanay. Yan, eto na siya. So ngayon, pag ginawa natin yung prosesong yon, mas madali na siyang balatan. Kailangan natin kasing balatan to. Kapag kunyari ito nangyari sa akin dati to. Pag minsan kasi, pag masyadong matigas yung kamatis, masyado pa siyang firm, medyo mahirap siyang balatan. Pwede yung balik sa tubig ng konti. Pwede yun pare. Pero eto, ayan, oo. Diba? Hindi ka naman ganyan dati, ah. Ako to, walang ibang ano to. Wala kang tawag dyan sa ginagawa mo. Kon kasi. Oh, sabi mo, pakuluan lang dati. Ayan, ang ganda ng kamatis na to. Ito kasi yung problema dito sa dish na to eh. Talagang kailangan specific yung mga gulay na kakailanganin mo. So, Hindi pwede dun sa maliliit na. hindi eh. Makukuha mo yung flavor siguro. Pero hindi mo makukuha yung itsura. Aminin natin. Gusto natin makuha yung itsura nun sa Pixar. Pixar ba yung Disney? Pixar yun, di ba? Sige, mukhang matagal to. Cut mo muna. Manonood muna ako nung The Bear. Yung nabalatan na, tatanggalin natin yung magkabilang dulo. Kasi part to nung natin, pinaka-structure natin. So, eto, hindi to magagamit doon sa pinaka-shingles natin. Yan. Sobrang simple lang nitong dish na to, pero ang daming proseso talaga. Yung mga dulo, lagay natin sa ating blender na malinis, pero walang takip. Lagay lang muna natin yan dyan. Ito na yung ating Roselle bell peppers. Amin mo. Isa to sa mga paborito kong amoy talaga. Diba? Bango. Dahil nga natin, matatanggal na yung balat niya na madali. Ayan. Although pag tinatanggal nyo, wag nyong ubusin yung sunog kasi andun yung lasa eh, diba? Tanggalin nyo lang karamihan, pero wag nyong lahatin. Tapos bubuksan nyo, baog to pre! Walang buto! Seedless! Baog! Seedless bell pepper. Tanggalin lang natin yan. Yun. Kung may matirang konti buto, okay lang yan. Parang ibang galawan mo ngayon. Parang may pagka-professional ka ngayon. Nasa forma lang yan, pre. Pag suotin mo ng rain or shine sa bundod. Pa! Ang lakas! Yan, lagay natin dyan. Hindi mo ba kilala yung Raya Ray sa PBA? Hindi nga eh. Hindi ko pagkukulang ng pagkatao mo yun. Sibuyas. Naging player yun, tuwan si Papa. Oo, tuwan-tuwa si Papa. Kasi inimagine niya ako yun. Sabi ko, paano magbabasketball pa? Di mo naman tinuruan. Okay, lagay natin Dayan. Mamaya daw, tuturuan ka na ng Papa mo. Okay na ako. Si Papa sobrang galing mag-basketball sa mga kwento niya. Akala mo parang custom character sa NBA Live. Oo, coach niya. Parang naging Jaworski ng Malabon yun eh. Ay! Nahuli! Parang may iba sa'yo eh. Sorry. Sabi ko na eh. Kakaiba. Kaya pala ang ganda ng galawan mo ngayon. Parang professional na professional. Amin na ako. Si ano po talaga yun. Si Pandi po talaga yung yung nagluluto. Pande, meet Team Ninong. Mga inaanak si Pande. Oo. The cat is out of the bag or the rat is out of the hat, pare. So, wala na. Ito na tayo. Banu ka pala. Si Pandi pala yung malit. Bawang. Buong bawang yan. Hindi yan yung nakachop. Di ba napapagod ngumiti si Pande? Kanina pa nakangiti. Masayahin na si Pandi. Masayahin yan si Pande. Masayahin yan. Konting flat leaf parsley. So, blender natin. Again, wala pang takip yung blender na. Pakihanap na yung takip, ha? Pakihanap na yung takip. Nagagalit si Pande. Nagagalit si Pande. Chicken stock, pre. Nalakasan ko, ha? Diba? Alam ko naman hindi tatalsik, eh. Kabisado ko yan. Kasama ko si Pande, oh. Parang takot ko. Ako takot. Gusto makita ang tunay na takot. Ay, di. Asin to taste. Paminta. May mga iba naglalagay pa ng herbs dyan, pero kayo na bahala, pre. Ito kami tumikim sa France, eh. Sarap! Laway mo raw yun na. Okay na to. Doon tayo sa gulay. At honestly, dito, ito yung medyo mahirap na part.
Meron tayo hinanda ditong mandolin. Dalawa yung mandolin natin, pero aminin ko, takot ako sa mandolin. Pero etong kamatis, hindi natin Mandolin. ito, ha? Mandolin. Sorry na, natutulog ka, tapos pinangungot ka. Mandolin. Eto, hindi natin pwede i-mandolin kasi malambot yan. So, hiwain natin siya ng pinakamanipis. Hindi naman pinakamanipis. Yan. Si Pande. Paano pag wala si Pande? Yun o. Balik mo! Balik mo si Pande! Sorry, Balik sorry, mo, sorry, balik sorry. mo. Ayan. Mahirap siya. Tinan mo. Kahit ako, medyo hindi pantay yung hiwa ni Pande, di ba? So, next yung mga zucchini natin na roughly kasing taba rin nun. Try natin. Baka kaya ng mandolin. Yes, sabi ko. Di ka siya. May isa pa. May isa pa naman tayo. Ito ang totoong mandolin. Ito yung nakakatakot. Hindi pa rin kasya. Yan. Yan. Oo. Yan, ganyan. Ito tatabasin ko lang to ng konti kasi ang tendency talaga sa mandolin, lumiliko siya, tumatagilid siya. Natatakot ako. Mandolin. Okay na siguro itechewa. Yan. Gaya natin dyan. Next, ating etong talong na talagang pinapili namin. Ay ko, ang instructions ko kasi kay Amadeus, yung PA ko din sa funds. Oo. Sabi ko, kailangan magkakasing taba. Medyo kuha naman ng konti, di ba? Punta si Amin sa farmer's market, nakaganyan. Shit, pag bumotor ako, paano kaya ito? Ayan. So, magdating sa farmer's. Okay. Ganito po kalaking gulay. Okay. Goods to. Kunin ko na po to. Malaki. So, okay naman yung kalahati. Okay yung kalahati. Di ba talaga kaya? So, yun. Bala, etong part lang to gagamitin natin. Medyo wasteful, pre. Sa true lang, di ba? Etong ratatouille na to, ito yung yung confibialdi. Ito yung maarting version, di ba? Pwede namang ito pa yung... Pwede. Mahirap siyang i-mandolin, pre. Nabibitak siya. So, wala to. Kakamayin ko talaga to. Yan. Merong French tenant. Wala. Bulatswa. Actually, ang dahilan lang kung bakit ko ginagawa tong dish na to. Para bumalik ako sa kabataan ko. Ganun kasi nangyari kay Ano pangalan ng critic? Ano pangalan? Anton Igo. Anton Igor. Igo lang sa Igo. Yung dilaw doon sa ratatouille, sabi doon, yellow squash. Di ko alam kung ano yung yellow squash. Pero para sa akin, pag sinabi squash, ay kalabasa. Pero yellow squash nila, hindi binabalatan, hinihiwa lang. Sabi ko, meron bang ganyang kalabasa sa atin? Parang wala. Pero may nakita si Amity. Ito. So, ang gagamitin natin dito, yung taas lang talaga, pre. Again, sayang to. Pero hindi naman to masasayang. Kasi madali namang lutuin. Tsaka ang kalabasa, hindi naman yan agad-agad na nasisira. Matagal ang buhay niyan. Ito, baka pwede natin i-mandolin to. Kasi tatakot ako pag gagando katigas si mamandolin eh. Okay, galingan ko na lang. Hande, kabayan mo ako. Kakaiba to medyo madagta. Parang ngayon lang ako nakahawak ng madagtang kalabasa. Nandiyan kasi si Pande. Kala ko kaya malaki kasi pande. Short for pande ko ako. Pandik eh. Shit! Mas maganda yun! Ito, kung buhay Diba ito. lahat ng joke dito pag-aari mo? Oo, akin yun. Joke ko yun. Binigay ko kay Ian yun. Sarap na avocado mo, sir. Kang kakain sabi ko sa'yo. Uy! So okay na to. Masyado siya maliit. Itabi na natin yun dyan. Daliri mo? Okay pa naman. Okay. So kompleto na yung mga gulay natin. Pwede na siguro tayong mag-assemble. Ano natin yung sauce na ginawa natin? Lagay natin sa ilalim. Kalat lang natin. Yung iba bilog yung ginagawa dito, pero kahit ano naman, pre. 1, 2, 3, 4. Kuha tayo ng 1, 2, 3, 4. Yan. Kaya mo dyan. Isa pa. 1, 2, 3, 4. Medyo umiitim na yung talong natin. May problema ka ba sa itim na talong? So, mas manipis yung gawa nyo, mas magandang lalabas yung dish nyo, gawa ng mas maraming kulay na present pagka ganon, di ba? Pero gawin lang natin yung kaya natin. Paulit-ulit lang, hindi naman, actually, ito na yung masayang part Yung assembly Yung slicing, yun ang nakakabuisit. Para nung na-hire ko si Ian, sabi ni Alvin, iba to ko yun. Sabi ni Alvin. Merong libro si Alvin ng si Santin si Ian jokes.
Eto ngayon yung nagiging issue ko. Ang lalaki ng variance ng sizes niya. Hindi ko alam kung mabubuo ba to. Ewan ko hindi ko alam. Yung kasi talaga yung concern eh. Bakit ang tagal ko siya bago gawin? Kasi yung sizes ng mga gulay, mahalaga kasi yun para sa dish na to. Etong parte na to, ewan ko, hindi ko nire-recommend na gawin nyo talaga tong recipe na to. Pero ewan ko, baka magbago opinion ko mamaya kapag naluto yung dish, di ba? Baka mamaya. Gusto ko pala. I mean, malamang sa malamang naman talaga masarap to. Kasi ako, gulay person talaga ako. Mukha lang akong carnivore, pre. Mukha akong oso na kumakain lang ng isda tao, alam mo yun. Pero mahilig talaga ako sa Laigu, pare. Ito kulang yung longta natin. Pero okay lang yan. Kung ano lang naman yung kasya. Ay, nakakatulog isa na pa? nga, Ay, meron. Hindi, masyado mataba eh. Ha? Sino mataba? Yung talong. Yung talong. Okay. Buti na Wala lang. ka. Yung talong? Matabang ka. Oo, gago. Nakarinig ka ngayon kay Pande. Gagi. Pande! Okay ka lang. Stress ka na, pre. Sorry na, Pande. Pande. Yan, olive oil sa taas. Pre, dito, parang okay yung itsura niya, di ba? Paminta. Tapos asin sa taas. Ngayon natin ang parchment paper sa taas. Pero kailangan medyo sakto eh. Hindi, may lumalabas-labas na konting steam kasi magsasabaw to. Pero hindi siya pwede magkaroon ng tusta. Lagyan natin ang butas sa gitna. Kahit pa paano ang butas. Para lumabas yung condensation. Lagay lang natin dyan. Salang natin sa oven na 180 degrees Celsius. Sabi dun sa mga napapanood ko, 90 minutes. Sabi naman sa iba, 45 minutes. Sabi dun sa iba, 30. Iba-iba talaga yung mga sinasabi nila eh. Pande, ano ba talaga? Check daw hanggang maluto na lang. So mag-check kami after 30 minutes, pare. Pero habang niluluto natin yan, siguro pwede na tayong mag-isip-isip ng konti doon sa ating Filipino version, pare. Na-realize ko na parang ano nga, tutulad sinabi ko rin, na parang pinakbet. Di ba? Parang, Magulay. gulay, ganyan. Talagang, ang main component niya ay gulay. May talong, may kalabasa, wala nga lang okra, kangkong, wala nga lang mga ganon. Pero feeling ko, pag pinasukan mo to ng kunyari pork, and say bagoong, maglalasang pinakbit yan, pare, di ba? Subukan natin, di ba? Subukan natin. So, may gagawin tayong konti para maglasang pinakbit siya at gawin na natin yun. Hindi ko okay na to, pre. Ayan siya, pare. Kumukulo-kulo pa. Kumuulok-ulok pa. Ngayon, ito, ratatouille na yan. Yeah. Pero yun nga, yung confibialdi, may sariling plating yon, di ba? Kailangan doon sa plating na yun, ring mold. Meron kami ring mold dyan, mababa. Kailangan ring mold doon yung medyo mataas. Wala tayong ring mold. Kapag may foil, walang imposible, pare. Tandaan mo yan. Natin yan. Loop natin ng ganyan. Tapos ganyan. Okay na ako sa ganyang kataas. Pre, Malaki-laki. Malaki-laki yan to. Tapos, kailangan natin ng bilog. Kailangan ko na medyo mataas yung mold. Okay na yan. Ayan. ang galing mo, chef. Diba? Nalagay natin yan dyan. Niliitan ko lang yung ring mold natin. So, kailangan paikot. Yan, pa ganyan. Ganyan. Hindi ba pwede kaya rin na Oo. dito mo gawin, tapos babalikan mo na lang? Oy, gusto ko yung idea mo, bata. Gusto ko yung idea mo. Sige, try natin yan, ha? Try natin yan. Ba? Parang okay ito, ha? Gusto ko yan sa... Yan ang maganda dito sa Ninong Rai. May kanya-kanyang, swesyo at pinapakinggan. Pero dala kong pangit. At tanggalin na natin to, ha? Dito sa amin. Yan. Huwag mo muna kakainin yan, ha? Huwag mo muna kakainin kasi gusto ko mabalik ka mamaya sa kabataan mo. Oh. George, pag to gumana, ha? Gumana, may 5 piso ka. Oh. Oh! Gago, ang lupit ng suggestion. Ang galing mo doon, Jorge. Ganyan ba yun? Ganyan ba yun? Recycle, Nicola, original taste. The sugar 1.5 sa ingredients. Pero parang hindi ko gusto na ito yung taas. Parang mas maganda. Hindi, nga. Pinuhin pa natin to, Olive oil, pre. Okay. Squeeze bottle, arte lang. Ay! Grabe, oh. Grabe si Pandi. Makikita ko lang yun sa TV. Ano yun? Parang pag nag-check ka ng gatas ng bata. Ah. So, wala akong confidence dito, eh.
Hindi lumalabas, par. Parang get E. Tama ng get E. Hindi kaya ng ano. Squeeze battle kahit binlender natin. Freestyle na lang. Para ako second year sa culinary school, ah. Actually, okay naman siya. Pag titignan mo sa camera to, oh. Maganda siya. Oh. Maganda rin sa camera 1. Ganda rin ba? Gaya-gaya. Ito yung konting kadahunan. Tapos may isang pirasong spring onion kasi yun eh. Mga nakikita ko. Pero wala tayong spring onion. So, isang parsley na lang na ganyan. Ay, no? Boom, 1.5. Okay naman ba? Mukha ba? Oo, ayan, Tira mo nga. oo. Mukha bang ratatouille? Di ba? Yes, shit! Oh, sige. Okay naman siya, di ba? At eto na, pare, ang ating Pixar's Ratatouille, di ba? Kinakabahan ako, mukhang parating na yung ano natin, yung restaurant critic. Di ba? Patikimin na natin siya pagdating, oo. Si ano yung pangalan nun? Si Anton Pocnat. Oo, parating na yun. Ayan na nga! Ayan na. Oh, si Pandi. Nakikita si Pandi. Ayos ah. Ayos lahat ah. Ayos muka. Sir, pasok ka, sir. Parang gutom ka, sir ah. Tama pala si Alfredo Linguini. Gutom na ako. Hungry. Italiano pala. Sorry, Francis pala. I'm hungry. Sir, ang ganda ng notebook mo ah. Siyempre. Ngiting Pinoy, ngiting happy. Gusto ko yan. Ay, siyempre. Kala ko pa Francis ka. Sir, ang ano namin, ang special namin, tosilog, tapsilog, tsaka ratatouille. Sa iyo ata napupunta lahat ng mga. Sir, kain lang, walang lait. Sorry. Anong gusto mo, sir? Ay, yung the best mo. The best Pinakamasarap mo. I-rate kita. Ayaw. I-rate ka ng lugar mo. Sige, sir. Sir, ito po ang aming ratatouille. Ano to? Kakamayan ba tayo? Ano ba tayo? Sir, ayun na, sir. Tinidor! Nagagalit yung food critic! Baka Michelin yan, ha? Baka Michelin. Walang tinidor. Tanga ng chef. Wala yan, no? Tanga ng chef. Ano ba itong nakain? Ay, kain agad! Sasayaw. Ay, kaya! Tapos? Ang sarap. Yung chef parang tanga. Pero, Ang sarap. di nga, sir. Kasi di ko pa natitikman eh. Patikim ako. Umorder ka. Tikim lang, damot. Sige, tikman mo na yung gawa mo. Uy, masarap pa. Okay siya sa akin. Eto, magulay talaga siya, pre. Asahan mo yun kasi gulay, pre. Diba? Pero bilang mahilig sa gulay, salamin ko. Ay, salamin. Hindi ka pa makakita. Pero bilang taong mahilig sa gulay, pare, panalo to. This is a winner, pare. I mean, sige. Ang plating, ang haba. Tapos specific yung mga gulay na kailangan mo. Actually, yung plating nga natin, medyo pasang-awa yun eh. Kumbaga sa school namin, ano lang yun? Uno pasang-awa sa amin, di ba? Hindi mo inamin sa food critic kung sino talaga nagawa niya. Ako. Sino ba? Ako. Hindi ikaw? Ako. Sino ba? Ano yun? Ano yun? Wala yun. Ano yun, Mr. Mr. Eh? Re-report kita sa sanitary ng barangay. Sir, ah. wag mo siya i-report. Put kadire! Sir, Nasaan na eh? Senior! Basara na to! Sanitary yung health department. Sir, PNP, BIRDTI. Ipopost ko yan. Magbabiral kasi sikat ka. Sir, teka lang. Baka gusto mo kausapin mo na siya. Sino yan? Si Pande. Ano sabi niya? I-report kita ha. Hindi ka makakapasa sa akin. Wala nang black pre, binalik mo pa. Pero sa labas ng sakit na dala ng dagang ito, masarap naman siya magluto talaga.
pwede nyo makuha yung same flavor nito without doing yung mga pinakamahirap na bagay, paghahanap ng mga gulay na pare-parehas, yung sukat, mga ganung bagay. Pero, ewan ko yung kalabasa niya, kalabasa, hindi siya tulad ng kalabasa na inaasahan nyo na nagpupulbos. Iba pala ang kalabasa kapag ni-roast ng ganito. Di ba, no? Iba, no? Manamis na miss. Tamis, pare. Nangamis mo siya. Okay sa akin to. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, parang pakbet siya. Ano kayang mangyayari kapag dilagyan natin to pre ng pakbet flavors, di ba? Try natin, gawa tayo ng pinakbet ratatouille. Pare, mabilis lang. So, ang gagawin natin dito, kung ano yung ratatouille natin kanina, yun na yun. Pero yung sauce pre, lalagyan natin to ng pinakbet flavor. So, ito yung sauce natin na natira kanina. Lagyan natin ng bagoong. Medyo healthy dose ng bagoong. Meron kami ditong nirender na taba ng baboy. Para siyang taba sa laman loob. Tapos tinunaw lang namin. Kasi gusto kong makuha yung ginisang baboy na flavor. Ewan ko kung makukuha ko. Imbis sa olive oil, ito ilalagay natin. Yun. Damihan mo. Unang kagat, heart attack agad. Tama, tama. Para mabalansin yung gulay. Tama, tama. Tapos blender lang natin. Yan, okay. Plating na tayo, pare. Ay po. Bin, inom na gamot. Di ba? Lasa yung baboy, pre. Ganun ulit, ulit na ginawa kanina. Thank you sa suggestion, George. Kahit muntik mo nang kainin yung ratatouille kanina na nandito sa tray. Yun. Masagay tayo sa taas. Naku, mukhang gigiba. Tapos lagyan natin itong ating pinakbet sauce. Pag ikaw nakita akong kumain, hasapakin ko buong angkan mo. Sorry, Mylene, pero damay ka dito. Ngayon natin ang berde laang. Tapos eto, pre, yung yung pinagrenderan nung mantika. Mga ano lang to, parang chicharong laman loob. Hindi yung chicharong laman loob, pero eto yung natira doon sa mantika natin. Merong sa amin dati dito, tatapsilog, meron dito sa fried rice niya. Tawag niya dito, dumi. Kaya pinag-aagawa namin yung dumi. Pag mas madumi yung fried rice, mas masarap. Ngayon natin ng konti asin. Lagay lang natin, dayan. Yan. Medyo gumuguho na siya, Medyo gumuguho na siya. Medyo tumutumba na siya. Tapos ulit nung kanina, isang pirasong dahon sa taas. Pumangit kasi parang gumuho siya. Parang okay naman siya, pare. Ito na ang ating pinakbet ratatouille. Sayang, Maganda sana yan kanina. Pero yun, tikman natin to, pare. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang. May isasta mo ba si Jerome dito? Bahala siya, kaya niya na yan. Habang bata pa, sa damuhan magkabulan. Ang sarap. Ito ay pasok sa panlasa ng Pilipino. Ewan ko ba, tayo ay pork eating country talaga, di ba? Kaya pag nakakalasa tayo ng baboy, sarap tayo. Bakit ka parang natawa? Hindi ano po ako kasi bagoong may mabango yan Bin, di ka dito. Si Undertaker naman. Mas okay, no? Oo, yung lutong kailangan, di ba sabi mo kailangan ng texture nung nakakat tayo. Masarap siya. Ikaw pala pwede ka mag-vlog, si Panlasang Frances. Gago legit. Tapos isipin mo, yung ratatouille, eto lasa mo talaga yung bagoong. Hindi super strong, pero nandun siya. Yung lasa ng piniritong baboy, nandun din. Okay din siya, bagay na bagay dito. Pero, yung unang dish natin, na talagang walang strong flavors, talaga simpleng-simple. Ang sarap, ang linis ng lasa. Pare, meron kami neto. Mga tirang gulay namin. Kasi lulutuin uli namin ito na parang ratatouille din, pre. Kasi, kung gusto mo lang makuha yung flavor at hindi na yung plating, yun na. Pero, again gusto ko lang sabihin, pare, nalasa lang talaga siyang gulay, pero masarap. I think, nasa preparation, and I think din, ang mga Francis kasi, they believe na, kapag napakaganda ng produce mo, 90% ng trabaho mo bilang kusinero ay tapos na. So, kung maganda yung gulay mo, masarap yung magiging putahe mo. Para sabi nila, kung maganda ang pinasok, maganda ang ilalabas. Di ba? Pero, yun nga, pare, ano lang to, fan service lang to. Para lang na matagal ng request ng mga inaanak natin dyan. Pati na rin ni Alvin, ni Ian, at ng buong team na rin. Pero ako i-try nyo to. I believe, pwede nyo tong gawin sa air fryer. Kanyari, kasi hindi naman karamihan sa atin may oven, di ba? Pero karamihan sa atin may air fryer. Pwede. Tapos smaller batch. Tapos kahit pag na maganda yung hiwa, pre. Kahit hiwain mo nga lang ng ganun, chop-chop yan Basta importante, meron kang sauce sa ilalim. Kasi yung roasted bell pepper talaga ang nagdala. Para sa akin, di ba? Pero dito, yung bagoong at ang baboy ang nagdala dito sa pangalawang version natin, pare.
So maraming salamat mga inaanak sa panonood. Sana nag-enjoy kayo dito sa aming Ratatouille episode. Alam ko mabilis nan to. Ewan ko kung gano'ng kabilis gagawin ni Jerome. Pero ako, I encourage you to try itong ginawa natin ngayon, di ba? And kung meron kayo nakuha kahit konting value at entertainment dito sa episode to, subscribe na kayo sa channel namin. Click nyo rin yung notification button. Tapos panoorin nyo lahat kasama ang inyong buong pamilya. Pero kasi kapag sama-sama kayo buong pamilya, isang ads lang yun. Dapat iwalay. Kanya-kanyang cellphone, kanya-kanyang TV. Pero sabay kayo nanonood. May TV, may tablet, Tama. cellphone. Tama. Oo, tama yun, di ba? Kaya, tsaka wait lang, kinukuha pa ni Alvin yung next bit natin. Available na ang Ninong Ray Cookbook sa Shopee, Lazada, Booksell, Fully Book. Sabi pa dun sa isa, National Bookstore, tsaka Pandayan Bookshop daw. Oo, sabi. Oo, meron sa Pandayan. Oo. Tapos sabi nila, magkakaroon daw ito ng availability sa US, pare. Oy! Oo. Hindi pa nga lang alam kung anong bookstore, pero update namin kayo kung saan ito mabibili. Kasi ang dami nag-PM sa akin. Sa ano? Japan, tsaka sa France. Diba? Wala. Sa US pa lang, pre. US pa US lang. pa lang. Oo. Pero yun nga, kung mga inaanak ko na gusto bumili dito sa US, magiging available na to. Malapit na. So, hintayin nyo na lang mga inaanak. I love you all. Sana nag-enjoy kayo. Kami ay matutulog na kasi maaga pa kayo, boss. Alas 4 pa yung gising namin. So, ayun. Oh, si Pamde! Wala na, patay na.